Dito naman po sa inirereklamo mga kababayan nitong kaalyado ni LRY ay kay Smallboy at nitong si Alputera na si Alan Peter Cayetano. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, itong mga kasamahan ni Sara Duterte, mga kaalyado talaga yan ni LRY ay kay Smallboy at nito pong sina Alputera. Kaya nga mga kababayan, medyo nadidismaya sila ngayon dahil nga yung mga kaalyado ni Sara Duterte walang magawa para depensahan etong si Sara Duterte. So ngayon pakinggan nyo itong mga drama na naman ni Alan Peter Cayetano mga kababayan dahil meron siyang pinapalabas dito na may dalawa o tatlo pang mga senador ang mga makukulong pa daw mga kababayan para hindi makapag-participate sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Rinig na natin na pabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then meron pong mga nagpapalutang, may dalawa, tatlo pa. One impeachment starts today. Sinabi, yung isang side, 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon. Kasi napaka-importante po ng accountability. Napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control. Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control? At napakarami pang ibang corruption issues, no? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice and it's not even only selective justice. Hindi, maliwanag sa taong bayan. Alam nyo naman mga kababayan kung bakit nakulong si Rodante Marcoleta. Hindi po yan selective justice. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, kaya naman nakasuhan si Marcoleta ng plunder dahil sa kanyang bibig mismo nang galing na tumanggap siya ng 75 million. Justice, pero habang siya ay sitting congressman. Yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun, din 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Kasalanan mo naman Ikaw naman ang isa sa may kasalanan niyan, Alan Peter Cayetano. Kung hindi nagkagulo nung tinangka mong kuhanin yung leadership ng Senado, hindi naman magiging ganyan ang Senado ngayon. Hindi magkakaroon ng paghihigpit pagdating sa seguridad ang Senado, lalo na kung titingnan nyo mayat maya yung mga rally mga kababayan na isinasagawa dyan po sa harap ng Senado at malimit na nagrarally dyan ay walang iba kung hindi yung mga supporter o mga tagahanga ni Sara Duterte. Maliwanag naman mga kababayan na anytime pwedeng magsagawa ng protesta yung mga taga-suporta ni Sara kasi ang pinag-uusapan dyan po sa Senado kaso ng kanilang sinusuportahan na si Sara Duterte. Kaya wag ka na magtaka, Alan Peter Cayetano. Alam mo naman sa sarili mo kung bakit ganyan katindi ang seguridad ngayon ng Senado dahil isa ka rin sa may kagagawan yan. Pakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So dun sa nagtatanong na halimbawa, may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre, hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo, no? So,
beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa malilit natin mga negosyo ay may problema. So on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, in danger na masara. At tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba nating mga bulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban or yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right, or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse. Alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, wala kaming problema sa paglaban mo sa korupsyon. Ang problema lang namin, yung masyadong pagiging ambisyoso mo na makuha yung mataas na posisyon diyan sa Senado na hindi naman talaga bagay sa'yo. Kasi unang-una, nahawakan mo na yun minsan eh. Yung pagiging Senate President pero hindi mo iningatan. Puro kapalpakan yung nangyari sa Senado at nakapag-aksaya kayo ng napakaraming pera ng mga kababayang Pilipino po natin. So tama na yun. Dapat marunong ka din kasing mag-move on sa mga bagay-bagay na hindi mo nakuha. Kasi biruin nyo mga kababayan kaya lang naman nagkakaganito si Alan Peter Cayetano ay dahil nga, una, hindi nagtagal sa kanya yung posisyon bilang Senate President. Pangalawa, hindi kahit anong gawin nila na pagtatago, pagprotekta kay Sara Duterte, alam niya sa sarili niya na hindi niya na mapoprotektahan etong si Sara dahil nga lalabas at lalabas po yung katotohanan. I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa Payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin, napababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then meron pong mga nagpapalutang, may 2-3 pa. So makikita nyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or the Aquinos democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. So while I'm asking Brother Robin to join us sandali, can I read to you ulit yung preamble ng ating Constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po ito the blessings of independence and democracy under
the rule of law, Ah. and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin yung corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon. But let's fight for the Constitution. Rinig na natin. O di hayaan mong umusad ng maayos yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi after naman yan, mga kababayan, sunod-sunod na po yan. Ano po kasi, sa totoo lang, yung issue po sa flood control, magtutuloy-tuloy pa rin naman, mga kababayan, ng investigasyon yan eh. Kumbaga, ang mas pinag-uusapan lang talaga ngayon at kailangan din pag-usapan at mapagdesisyonan yung impeachment din ni Sara Duterte. Kasi mahalagang usapin din po yan, mga kababayan eh. Gaya nga ng sabi ng ating mahal na presidente, ito salita po ito ni PBBM para po dun sa mga kababayang Pilipino po natin na kung may question. Ano po dun po sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control, mga kababayan, lahat ng sangkot sa matinding corruption. Ito po yung sagot dyan ni PBBM eh. At saka yung mga nag-aakusa sa kanya na sinasabing dapat din daw siya makulong dahil nga corrupt din daw etong si PBBM. So pakinggan po natin ang sagot ni PBBM dyan. Ito, play po natin Gagawan. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Tama! That makes absolutely no sense. So, Mr. President, selective justice. tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Tama! Biruin nyo kung si PBBM, kasi pinapalabas ng mga taga-suporta ni Sara Duterte, si PBBM daw po ang mastermind. Nga naman, kung si PBBM ang mastermind dyan sa maanumalyang flood control na yan, bakit nga naman niya sisirain yung racket niya? Bakit nga naman niya sisirain yung pinagkukunan niya ng malaking kita, mga kababayan, which is etong maanumalyang flood control? Halimbawa, kung totoo man yung aligasyon ng mga taga-suporta at maging ni Sara Duterte sa ating mahal na presidente. Di ba dapat, mga kababayan, kung titingnan nyo, nung panahon ni Digong in-announce niya yung matinding corruption dyan po sa mga flood control at yung mga ghost project. Pero may naipakulong ba siya? May pinaimbestigahan ba siya, mga kababayan? Wala. Kasi nga, malaki ang posibilidad na kasabwat din yung isa sa mga miyembro o ilan sa mga miyembro ng pamilya ni Digong, kaya hindi siya naglakas ng loob na paimbestigahan yan, mga kababayan. Gaya nga ng sabi ni PBBM, sabi ni PBBM dito, I'm the one who exposed all of this. I'm the only one who has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaraan ba na Pangulo? May nakita ba kayong ginawa ng ganoon? Meron ba silang ikinulong? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Yan yung sabi, mga kababayan, ng ating mahal na presidente. Kasi kung may katotohanan man dito, alam naman natin pare-parehas. Kung hindi dahil kay PBBM, kung hindi niya pinaimbestigahan to, kung hindi niya isiniwalat yung mga kontraktor, mga kababayan, hindi po natin malalaman etong matinding nakawa na nangyayari sa flood control po ng ating bansa. Hindi natin malalaman yung mga kickback na nangyayari sa maanumalyang flood control. Kaya para sa akin, mga kababayan, kay PBBM na administrasyon lang nagkaroon ng ganitong klaseng pananagutan na kung saan, kita nyo naman, may mga nakukulong at may mga nakakasuhan na nasangkot po talaga sa maanumalyang flood control. Kaya nga yung sinasabi, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte, para sa akin wala na pong basihan yun. Kasi nga, kung meron mang katotohanan dito, si PBBM talaga ang isa sa nag-expose, mga kababayan, itong maanumalyang flood control. At kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman yung talamak na nakawan dyan po sa DPWH at dyan po sa mga flood control project. Anyway, mga kababayan, tuloy pa natin itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Kasi sinasabi niya dito na mga kababayan, meron daw pong nangyaring pagbendalo ng majority sa unang araw ng impeachment daw po ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na. So kung ma-schedule natin ng
30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Oh. Sir ni Senator Cheese. The impeachment trial is either fair or not fair. It's either we follow due process or we do not follow due process. It's either we follow the Constitution or hindi. Walang middle ground yun. So malinaw na malinaw sa Constitution na dapat ang presiding officer yung Senate President. Hindi totoong walang kaugnayan to sa Hindi, may binanggit na salita mga kababayan. Ito pong si former Chief Justice Ascuna. At sinasabi niya na malaya daw po ang Senado na pumili ng presiding officer sa impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. At malaya daw po ang Senado na baguhin ang rules ng Senado pagdating po dito sa impeachment trial ni Sara. Anyway, ituloy pa natin. May 1, May 13. Kasi obviously, may mga powers that be na ayaw. Wait lang, baka sabihin ng iba fake news tayo eh. Ito. Nasan ba yun? Kuha lang tayo ng konting salita ni Ascuna. Ni former Chief Justice Ascuna. Ito. Kasi baka sabihin ng iba fake news. 'Di ba? Ito. Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga po naman sa inyo. Salamat po. Opo. Hingi lang po kami ng konting insights po ninyo dahil nagkaroon ng mainit na debate po kahapon dyan sa impeachment court. Ano po? I don't know kung sino ang mas may punto. Ano po? Ito bang magkapatid na Cayetano o yung iginigit naman ni na Gatchalian, ni na Pangilinan na hindi nakalagay yan sa saligang batas eh. So pwedeng maghalal ng presiding officer ng impeachment court kapag hindi presidente ang nililitis. Justice. Sa palagay ko po ay ang Senado ay maaaring pumili ng sinuman sa kanilang miyembro. Di ba mga kababayan, ayan maliwanag si former Associate Justice Adolfo Ascuna na nagsabi. Sa kanyang palagay mga kababayan, ang Senado ay pwedeng pumili ng kahit na sinong miyembro ng Senado na maging presiding officer. Na magiging presiding officer sa paglilitis ng impeachment. Dahil sa saligang batas po, hindi naman nakalagay kung sino dapat ang mag-preside na maliban lamang kung ang presidente ang respondent kung saan nakalagay dapat ang Chief Justice ang mag-preside ngunit hindi makaboto. Sa makatuwid, ang Senado ang may karapatan pumili kung sino ang mag-preside. At saka nakalagay din po sa saligang batas sa Section 3, Subsection 8 ng Article 11 na ang Senado at ang Kamara ay may karapatang magkaroon ng rules upang mag-implement ng section na ito ng saligang batas. So they have the power to the rules to effectively implement the provisions of this section. So kasama po ang rule-making power ng Senado, ang role kung sino ang mag-preside sa impeachment trial. So ano po ang sabi ninyo, Justice, doon sa ipinresent na deliberation ng magkapatid, ano po? And true enough, pag hindi daw klaro kasi, basahin ninyo yung deliberation nung nagbalangkas. Kasali po kayo doon, Justice, although hindi kayo nabanggit doon sa conversation, o hindi sina David at saka si Munsod, ano po? May bali ba yun na yun ang kanilang intensyon nung ginawa nilang provision na yun ng saligang batas? Palagay ko po yung interpretation dyan marami pong posibleng interpretasyon, ngunit ang provision ng saligang batas ay maliwanag po Hindi na kailangan interpretasyon yan The Senate and the House, pareho, they have the power to adopt rules to effectively implement the provisions of this section. And question of who will preside is part of that rulemaking power. Ibig nyo ayan diba mga kababayan, napakaliwanag naman po. Sinabi ni former Chief Justice Adolfo Ascuna na may kakayanan ang Senado na pumili ng presiding officer. So yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dito na nagkaroon daw ng bendalo o pagbali ng batas mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Anyway, tuloy pa natin. Yung grupo namin ang majority at mag-preside. Okay yun, na-settle yun. Because nung nagka-13 sila, si Senator Wid na. But bakit mag-e-elect ng ibang Senate President? At hindi ko sila maintindihan nung bring up ko na sa tamang forum yan. Ito para maliwanag, kapag ka-presidente mga kababayan ng respondent, bawal po talaga. Kasi dapat na magpipreside talaga mga kababayan Senate President.
Ngayon, ang respondent paliwanag na Vice Presidente. So pwede. Nasa sa Senado na yon kung paano sila pipili ng presiding officer, mga kababayan. At nakita naman po natin kahapon na talagang nagkaroon ng botohan at maraming bumoto para po kay Chis Escudero, kaya siya po ang naging presiding officer nito pong impeachment trial ni Sara Duterte. Na bakit ang AMLA illegal na tinignan ang bank account ng 3 senador dito sa Senate. Ang sabi nila, wag i-take up dito, hindi tamang forum. So galit sila pag nagpe-Facebook ako, wag daw Facebook, kumarap daw ako sa kanila. Pero pagkaharap ko sila, galit din sila at wag daw i-take up dito. We cannot be blind na nagkaugnay-ugnay lahat ito. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned na once you bend the law, once you do not follow the Constitution, sunod-sunod na to. So despite ng continuing objection ninyo ay patuloy kayo magpa-participate dito sa impeachment trial? Yes, kaya lang nga, magkakaroon ng mas maraming question on it. In the end, whether makonvict o ma-acquit ang Vice President, importante ang sinabi ng taong bayan, 1, walang selective justice, 2, it is precisely justice, ibig sabihin, fair at nagkaroon ng due process. Kung apektado ang due process, kung papalitan natin pati yung sino mag-preside. Kung hindi importante kung sino mag-preside, bakit nilagay sa Constitution kung sino? Bakit may rules tayo kung Shoutout kay Sander sino dapat mag-preside? Senator Cayetano, sa palagay po ninyo, how should the public appreciate ito kung mga balitaktakan na nangyayari po sa loob ng impeachment trial? Because it may sound all too alien or, too gobbledygook for a lot of our people. Yeah. Because simple lang, no? People should demand better government. People should demand total accountability. So we're here, we're present, we're going to hold the Vice President accountable, but let's also hold accountable lahat ng involved sa flood control at yung iba. So kung ma-schedule natin ng 30 weeks na tuloy-tuloy yung trial, bakit hindi ma-schedule yung flood control sa Blue Ribbon Committee? Diba? So sa tanong mo, how should they appreciate? Tiyagain nyo lang. Masyado ka kasi naiinip, Alan Peter Cayetano Dapat kasi, kung ano yung pinaka-importante at kung saan nakatutok ang taong bayan, dapat yan yung mga inuuna. Malay mo, sa mga susunod na araw, magkaroon na ng hearing din dito po sa maanumalyang flood control. Pero sa ngayon, dapat nakafocus muna kayo sa impeachment ni Sara Duterte para makita ninyo at masuri ninyo ang mga ebidensya at magkaroon kayo ng dahilan para bumoto ng conviction kay Sara Duterte kung matibay ang ebidensya laban sa kanya. Po, day by day, hopefully yung mga dean, yung mga legal experts ma-explain ito in a non-partisan way. Ang problema talaga, Jessica, is masyadong partisan lahat ngayon. But the point is, they can also read. Ano ho bang balita sa flood control scam? Wala nga dun sa magkaroon ng impartial na hearing, impartial na trial, lahat nagsasang-ayon ito. Ito, meron na. Pero yung magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing at ilabas kung sino yung mga talagang witnesses, wala. Nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Tatakbo ho itong impeachment trial for over 7 months. Paano po yung legislative work ng Senado? Tatlo ang kailangan natin sabay-sabay. Impeachment, legislation, at saka yung flood control. Pero may pang-apat, we have a creeping economic crisis upon us. Mabigat ang pananalapi ng ating bayan, mabigat ang inaharap ng mga negosyo. So we have to find a way na isabay-sabay lahat ito. Salamat po. Tsaka maliwanag din naman ang sinasabi ng Senate President, mga kababayan, na hindi lamang po sila sa impeachment, mga kababayan, magtutuon. Ibig sabihin, yung mga pangunahing usapin ng ating bansa, mga kababayan, lalo na pagdating po sa pangailangan ng mga kababayan Pilipino po natin, ay isa rin po yan sa mas priority nila. Ano po na masolusyonan at makagawa na rin ng batas na mapapakinabangan ng taong bayan. So bukod po sa usapin ng impeachment na isa rin sa mahalaga, hindi rin po nakakalimutan ng Senado yung totoong mandato nila ang gumawa ng mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan para masolusyonan yung problema ng ating bansa. Anyway, ituloy pa natin.
Sir, ano po ang inyong pagbasa naman dito sa hindi pagpunta ng Vice President dito sa unang araw na impeachment trial? No, you do not judge the strategy. So, ang order ng court ay pwedeng ang abogado or pwedeng yung vice president. Oh. So, it's just like a election campaign. In previous election campaigns, lahat ng kandidato pumunta. Nung last election campaign, sabi ni President Marcos, mas mabuting hindi siya pupunta. So, may strategy yung bawat yan. So, kami ang titignan namin, hindi yung strategy, yung ebidensya. So it's really up to both sides. I mean, the complainants, they can be there, pwedeng wala. Diba? Basta't nandun yung panel of prosecution. Parang it should not be taken against the Vice President. I won't comment on that kasi dapat nga neutral kami. Ang point ko lang, it's not a legal matter, it's a matter of strategy. Okay, and then sir, yung ngayon po nakakulong na si Senator Dante Marcoleta, nakasamahan ninyo sa minority bloc. Anong statement? Pupuntahan niyo ba si Senator Marcoleta? Definitely, ay bibisitahin namin. Ang una, safety nila. Pangalawa, na dapat maka-attend sila. At hindi kami naniniwala na Oy, shoutout kay Tribu Bartekero Red Hawk. Ayan, thank you po sa inyong pakapiya. Maraming salamat po. Thank you po hindi nakatali lahat ito sa mga investigasyon sa corruption at sa lahat ng nangyayari sa ating bansa. Common sense, tali-tali lahat to. Yung nangyari dito sa Senate ng May 11, May 13, June 3, yung pag-arrest Ikaw ang may kasalanan noon. Yung nangyari noong May 11, mga kababayan, na may kasalanan yan ay walang iba kung hindi si Alan Peter Cayetano. ni Jinggoy Estrada, pag-aresto ni Senator Marcoleta, yung hindi paglabas, yung hindi pag-hearing ng Blue Ribbon Committee, nakatali lahat po yan. Hindi totoong hiwalay-hiwalay na issue yan. Hindi gusto niyo hubang mangyari? Magpetisyon ang impeachment court? Ang gusto ko sana mangyari ay magkaisa yung impeachment court. Total, sinabi na natin na 16 to convict. So Magkaisa pagka po hindi na- maka-attend yung dalawa, considered ng acquittal yon. So walang mananalo doon. Opo. Kasi hindi lang ma-appreciate yung evidence. Ah. So pwede kaming sumulat or makipag-coordinate. When I say coordinate, hindi ka usap formal na pleading sa Sandigan Bayan stating our case and asking them to allow the two senators to attend. To attend, pero kaya lang, si Senator Jinggoy po kasi suspended pa. Yes, pero suspended ba siya both as a senator and as a senator judge, or suspended lang siya as a senator? And in case na suspended siya as both, meron namang 3 months lang yun yung kaso na to mahigit 3 months. So hindi ba siya pwedeng manood at makita, kasi iba yung personal nakikita mo yung witnesses at iba yung nakakapagsulat o note sa amin kung anong gusto niyang itala. Kahit po mag-observe kung suspended pa rin The sila. reality is, this is sui generis. So wala sa lahat ng libro ng batas ito at paano ngang ma-apply yung mga batas sa suspension, sa anti-graft. Kasi hindi naman nabasa lahat ng sitwasyon na katulad nito na ang dami na nakulong, marami pa silang gustong ikulong. Salamat. Mga kababayan, diba sa unang aligasyon pa lang ni Alan Peter Cayetano, sablay na nagkaroon daw ng bendalo sa unang proseso ng impeachment ni trial ni Sara Duterte. Pero maliwanag naman mga kababayan na ang Senado ay pwedeng pumili ng kahit na sinong miyembro ng Senado, which is dun sa mga senador, kung sino ang tatayong presiding officer. At maliwanag na nagkaroon ng botohan kahapon, kaya si Chis Escudero ang naging presiding officer. So para sa akin mga kababayan, etong mga aligasyon na lamang ni Alan Peter Cayetano, bukod sa gusto niyang protektahan si Sara Duterte, ay maliwanag din naman na gusto niyang sirain talaga itong Senado. At gusto niyang siraan itong si Senate President Win Gatchalian, at gusto niyang palabasin na bias itong majority dahil nga hindi niya matanggap na nawala sa kanya yung pagiging Senate President ng mabilis na panahon. So anyway, mga kababayan, kung kayong tatanungin, sa inyong palagay, tama ba yung mga pinagsasasabi pa ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan? Dito po sa video pong ito, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito. At sa inyong palagay, dapat bang ma-impeach, mga kababayan, ito pong si Sara Duterte? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan, mga kababayan.